verse number 8 hanggang verse number 20. Mahaba to. Pero ano lang, basahin natin Daniel chapter 1 verse 8 and verse number 20. Ikukwento ko na lang uli. At alam ko naman na alam nyo na ito. Amen? So, 10 times better. Let's read verse number 8. Daniel chapter 1 verse 8. Ready, read. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Verse number 20. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. That's the verse 20. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. So, ngayong gabi, why the king? Sino yung hari dito? Si King Nebuchadnezzar. Why the king found out that these three young people, ang pangalan ay si Hananiah, sa verse number 7, na pinangalanan na Shadrach, pangalawa si Mishael, na pinangalanan ng Meshach, and si Azariah, na pinangalanan ng Abednego. Bakit sila natagpuang mas 10 beses na mainam kaysa mga kabataan ng lugar na ito? Okay? So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat dakilang Diyos sa inyo pong biyaya, sa kabutihan ninyo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa mga nagdaang araw na pinagkaloob niyo. Thank you, Lord, for the strength physically. Thank you, Lord, sa gabi-gabi na pinagkaloob niyo para magkaroon ng funeral sa burol ni Kuya Ruben, Panginoon. Salamat sa mga nakapakinig ng inyong banal na salita. Salamat sa mga tumanggap sa Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat din sa inyo pong biyaya sa amin. Iningatan niyo po kami makarating ng Kalinga. Maging blessing po doon at makauwi, Panginoon. At salamat sa gabing ito. Lord, this is the 8th year of the 10 days prayer meeting. Lord, marami na po kaming napatunayan na kapag talagang lalapit, tatawag sa inyo, ay inyo po talagang sasagutin, Panginoon, at ipagkakaloob ang aming mga pangailangan. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu, kayo po manguna sa gabing ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala naming nagawa laban sa inyo. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen, Amen. So, paupo na. So, ang kwento dito, ito yung kwento na kung saan, no, yung mga kabataan, mga young people, si Daniel, sino pa? Si Hananiah, si Mishael, at saka si Azariah, sila ay naging captive ng hari ng Babylonia na si King Nebuchadnezzar. At itong si King Nebuchadnezzar, gusto niya na itong mga kabataan na ito, na si Daniel. Anong pangalan ni Daniel dito? Na binigay sa kanya? Yung Babylonian name. Anong pangalan? Ha? Andyan sa verse number 7. Belteshazzar. Kay Hananiah, Shadrach. Kay Mishael, Meshach. At saka kay Azariah, Abednego. Gusto niya na ito mga ito ay maging ano niya ba? Maging mga kawal, maging sundalo niya, mga bodyguards. Kaya merong utos na ang mga ito kailangan kung ano ang kinakain ng hari, kung anong iniinom ay yun din ang ipakain at ipainom sa mga kabataan na ito. No? Kasi ang thinking ni Nebuchadnezzar, yung kanyang pinagagawa, yung kanyang kinakain ay maayos, maganda, healthy.
Ayan, kanyang iniinom ay maayos din, kaya gusto niya yun ang kanyang ibibigay sa mga kabataan. Pero, pagdating sa verse 8, merong nanindigan. Sino? Si Daniel. Talagang ipinasya ni Daniel na ano? Sabi sa verse 8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat. Talagang ipinasya ni Daniel na ano? Na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili sa mga bagay na kinakain ng hari. Kasi anong kinakain ng hari? Karne. Kapag karne palagi ang kinakain, talagang magkakasakit ang tao. Hindi nakasanayan nila Daniel, nila Mishael, Hananiah, at Azariah na kumain lagi ng karne. Ano ang kanila nakasanayan? Ano? Gulay. No? Tapos sila, gulay at saka ang iniinom nila ay tuba. Tubig lang. Okay? Kaya nga, alam ni Daniel yun eh. Alam ni Daniel kung ano yung makakabuti sa kanilang katawan. Tama po ba? Alam din nila ni Daniel kung ano yung makakasama sa kanilang katawan. Kaya talagang ipinasya niya sa kanyang puso na ano, na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili. At siyempre gusto niya makasama yung kanyang mga kaibigan na hindi kakain sa karne na ibibigay sa kanila ng hari at sa alak na iniinom ng hari. Siyempre, yung alak dito, ito yung alak na tinatawag na intoxicating wine. Yung bang alak na nakakalasing. Kagaya ng mga tanduay, emperador, ano ba? Lahat ng alak na nakakalasing. Hinebra. Tama po? Tapos, sabi dito, therefore, he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Isipin mo yan, talagang nakipag-usap sa prinsipe ng eunuch na hindi niya dudunisan ang kanyang sarili. Tapos, pagdating dito sa verse 9, basahin natin, now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. Malalaman natin kung sino itong prince of the eunuchs. And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink. For why should he see your faces worse liking than the children which are of your sort? Then shall you make me endanger my head to the king. Then said Daniel to Milzar, whom the prince of the eunuchs hath set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Daniel. So yung si Milzar. Sabi ni Daniel kay Milzar, sabi niya, prove thy servants. Subukan mo lang ang mga alipin mo. No? Kahit 10 araw lang. 10 days. And let them give us what? Pulse to eat. Yung pulse dyan ay gulay. Amen? Amen? And water to drink. Pero ang naka-assign talaga para sa kanila, karne, alak. Parang inuman ba? Pag may inuman, merong puto. Pulutan. Pero sabi ni Daniel, Sir, subukan mo lang ang mga alipin na ito. 10 araw lang, sir. Gulay lang kami at tubig. Gulay at tubig. Kasi ang sabi ni Melzar, sabi niya sa verse number 10, I fear my lord the king. Takot ako sa aking hari. No? Na siya ang nag-appoint sa inyo ng karne at inumin nyo. Baka makita kasi niya na ang inyong mga mukha ay kakaiba sa mga mukha ng ibang kabataan. Yun ang akala niya. Pero tingnan nyo, yung mga palakain ng gulay at laging umiinom ng tubig, ikumpara nyo doon sa puro alak, puro karne. Ano yung tsura?
mas lamang ang itsura ng puro tubig at gulay. Tama po ba? Mas lamang yan. Pero yung puro karne, naku. Subukan nyo ako. Kahit tayo. Pag puro ka karne. Ha? Karne sa umaga. Sabi ko nga, di ba? Karne, humba. Naku, sa Bisaya kasi humba. No? Humba sa buntag, humba sa paniudto, humba sa gabi. At sa kakilo humba, patay noon. Di ba? Humba, yung kanyang sabaw, yung kanyang sabaw ba tawag yan? Yun lang yung ihalo mo sa mais na kanon, mais na kanin, tapos halo-haluin mo, grabe yung kaon, no? Okay lang sana kung high blood, may stroke, patay ka agad ba? Pero yung may stroke, may high blood, na lantang gulay, hirap ng ano? Right. Pero kapag puro ka karne, puro ka gulay, puro tubig, pati yung pati yung tinatawag yung excretory system, yung paglabas ng ating mga dumi, ang ganda. Hindi ka mahirapan. Pag upo mo sa bangko, lakas ng signal, online kagad pa. Pero kapag puro ka gulay, ay puro ka karne, tapos puro ka pa soft drinks, ay nako, pag upo mo, ang tagal mo sa CR. Laging loading. Mahina yung signal. Hoy, bilisan mo! Bago lang ako dito, Daddy. No? Napansin niyo ba yan? Right, tama. Tama? Ang tagal mo na dyan, Kapila na yung mga tao sa labas. Ikaw, nandun ka pa, 30 minutes na, no? Pero yung iba naman, hindi naman talaga nahirapan magdumi. Natutulog sa CR! may mga kilala ba kayong ganyan? Siyempre mo, maabot ng isang oras sa CR? Bakit? Kasi doon sa CR, natutulog pala. Ang CR, taihan, hindi tulugan. Right. Okay? Masintabi sa mga nanonood na kumakain. Pero, sabi ni Daniel, Sir, 10 araw lang. Gulay lang kami, tubig. At titingnan mo, ikumpara nyo ang aming mga itsura doon sa mga kabataan na binibigyan nyo ng karne at alak. Sabi sa verse 10, di ba? Verse 13, Then let our countenances, yung panlabas na nyo, be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat the portion of the king's meat, as thou seest, deal with thy servants. Tapos sabi ng Biblia sa verse 13, sumang-ayon si Bilzar. So he consented to them in this matter, and proved them, what? 10 days. Wala. So at sa loob ng 10 araw, Shadrach, Meshach, Abednego, pati si Belteshazzar, si Daniel, Azariah, Mishael, saka si Hananiah, puro gulay, tubig. 10 araw yan. Yung iba naman, puro gula, puro alak, puro karne. Tapos yung karne siguro mga karneng tambok ba? No? So ito na, sa verse number 15. And at the end of 10 days, pagkatapos ng 10 araw, their countenances appeared fairer. Wow! And fatter in flesh. Gumanda lalo ang kanilang countenance, di ba? Tama ba? Pag kumakain ka, lagi sinasabi, pag lagi kang kumakain ng kalabasa, lilinaw ang iyong mata. Totoo kaya yun? Kaya ang kalabasa is full of vitamin S. Vitamin S? Kasi squash. S. Kalamansi, vitamin C. Ano? Sabi dyan, fairer and fatter in flesh than all the children which did eat of the portion of the king's meat. Grabe, no? Then Melzar took away the portion of their meat
and the wine that they should drink, and gave them pulse. Ibig sabihin ganito yung sa loob ng 10 days, yung portion, yung bahagi nila ng apat, hindi inalis yun. Nandun lang, binibigay, pero para kunwari kakainin. Para malaman talaga ba na, kasi yun ang sabi ng hari, di ba? Pakainin yung mga yan. Tama ba? Kumbaga, ito yung ano nyo, pero hindi nila kinain. Hindi talaga nila tinikman. Kaya after 10 days, anong sabi? Nung makita ni Milzar na mas lalong gumwapo at gumanda yung kanilang itsura, hindi na niya pinabigyan. Nakita niyo ang ibig sabihin? Amen. Then, tingnan niyo Melzar took away the portion of their meat. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 araw, meron pala, binibigyan sila. Pero kagandahan, hindi talaga nila tinikman. Hindi talaga nila kinain yung karne. Hindi talaga sila uminom ng alak na kagaya ng iniinom ng hari. Pero nandun lang. Nakita niyo ang verse? Amen. Hindi, no? At pagtapos nun, sa verse 17, as for these 4 children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams. Mas lalo silang tumalino. Yung mga mahilig sa gulay, matatalinong tao yan. Wow. Gusto niyo tumalino? Kumain kayo ng gulay. Maniwala kayo. Totoo ba hindi? Ha? Amen. Now at the end, verse 18, of the days that the king had said that he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. So after 10 days, sabi na ng King Nebuchadnezzar, okay, lahat ng mga kabataan, labas nyo na, paharapin nyo na sa akin. Ito na. At noong nakatayo na ang mga kabataan, and the king communed with them, kinausap sila ng hari. And among them, verse 19, and among them all was found none like Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Talagang nangibabaw yung apat Bakit? Yung apat, they look fairer. Ano ibig sabihin ng fairer? Maayos yung itsura. Right. Tapos father, yung father hindi taba ba? Kundi talagang malusog. Maayos ang itsura, malusog. Pero yung ibang kabataan, araw-araw ba naman inom? Araw-araw pulutan. Isipin mo, ano itsura mo? Right. Parang wala na buot ba na? Siguro magharap sa hari. Sabi siguro ng Prince of Eunuch. Ano ba, kinukumantag Attention! Si Daniel, si Hananiah, Mishael, sa Azariah. Sinabi siguro, attention! Ganun ka agad Pero yung karamihan, attention! Di ba? Naranasan niyo na bang malasing? Di ba pag nalasing ka, kinabukasan, ano meron? Hangover, di ba? Kahit ano. Yung mata mo talagang... Pero itong apat they look fairer and fatter kaysa sa mga kabataan na kasama nila. Kaya anong nangyari? Sabi ng Bible, and in all matters of wisdom, no? And understanding, that the king inquired of them, he found them 10 times better. 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Kahit na mga magicians, mga astrologers,
Sabi ng Biblia, mas nakita niya na mas magaling pa itong apat na ito. Amen. Di na nga included dito yung mga ibang yung people eh. Ha? Kasi nga, walang kwentang forma eh. And ito ang tanong. Why the king found them 10 times better? First point lang tayo ngayon. Number 1, the king found them 10 times better. Ito yung una ko nakita eh. Because these 4, itong apat na ito yung first point, they stood up for what is right. Pinanindigan nila kung ano yung tama. Amen. Anong pinanindigan? Verse 8 pa lang eh. Anong sabi ng Bible? But Daniel purpose in his heart. Pag Tagalog yan, si Daniel ipinasya niya sa kanyang puso. Na ano? Na hindi niya dudungisan ang kanyang sarili. Amen. So pinanindigan niya kung ano yung tama. Right. They stood up. Bakit they? Kasi hindi lang si Daniel eh. At may tatlo pa siyang kasama. Si Daniel nga lang ang leader. Ano kagandahan? May leader talagang tumayo. Stoy. Amen. Kayong uminom yan. Kayong kumain yan. Gayahin niyo ako. Buti na lang itong si Mishael, Hananiah, saka si Azariah, Shadrach, Meshach, and Abednego, talagang naniwala sa kanilang leader na si Daniel. Right. Amen? Amen. And then they stood up. Pinanindigan nila kung ano yung tama. Alam mo yung problema sa atin ngayon? Alam mo ba kung anong tama? Yung people, alam niyo ba kung anong tama? Ha? Pag sinabi mong tama, simple lang yan eh. The basis of the truth, wala nang iba kundi ang Biblia. Amen. Ang pinakabasihan ng katotohanan is the Bible. This is the basis of the truth. Hindi lahat, hindi porket totoo ay katanggap-tanggap na sa Panginoon yan. Hindi porket sa tingin mo tama ay katanggap-tanggap na sa Diyos. Oh, not all that you call what is right, what you see what is right, hindi lahat ng nakikita mong tama ay tama talaga. Right. Lagi ko rin sinasabi, not all legal are right. Hindi lahat ng legal ay tama. Correct. Sabi ko, ang pinakabasihan ng tama, kung ano yung tama? Biblia talaga. Amen. Hindi lahat ng kultura ay tama ayon sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng tradisyon ay tama. Kaya kung ang tradisyon, kung ang kultura ay labag sa salita ng Diyos, huwag mong gawin yan. Amen. Tingnan nyo mga kabataan, dapat una, first point, know the truth. Know what is right. Dapat alamin nyo talaga muna kung ano yung tama. Mahirap naman manindigan ka. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung pinaninindigan mo. Tama ba? Yes. Amen. No, they stood up for what is right. Pinanindigan nila kung anong tama. Kaya yung subpoint doon, know what is right. Alamin mo talaga kung ano yung tama. Is it right? Di ba? Is it right to do this thing? Magbisyo kaya ako, magsigarilyo kaya ako. 19 years old na ako eh. Sobra na, sabi ng gobyerno. At 18 years old, below. O pag 17, minor de edad, hindi pa pwede. Legally, 19 na ako, pwede na. Ba? Pwede, ayon sa gobyerno, pero sa salita ng Diyos, hindi pwede. Right. Tama ba hindi? Hindi lahat ng tama, hindi lahat ng legal ay tama. Amen. Magsabong kaya ako. Uy! Huwag kang magsabong kasi mahuhuli tayo. Para ano gawin natin para hindi maghuli? Kuha tayo ng permit. Di ba? Ngayon, kumuha ng permit, magsasabong kaya hindi hinuhuli. Kita nyo? Right. Pwede kasi may permit. Pag walang permit, illegal. Inuhuli yung mga nagkakarakrus. Magkano lang yan? Pero bakit hindi hinuhuli yung casino? Right.
Nandyan mismo, milyon-milyon yung sugalan. Bakit hindi nuhuli? Kasi nga may permit. Amen. Tingnan nyo, pero sa salita ng Diyos, pag sugal, kasalanan. Amen. Hindi lahat ng tama ay tama sa mata ng Diyos. Kaya nga, the basis of the truth or the basis of what is right is the Bible. Ito talaga ang basihan ng katotohanan. Amen? Amen. Kaya nga, know what is right. Alamin mo muna kung anong tama. Tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong magpipray ako habang nagpiprit si pastor? Aba, tama bang matulog? Tama! Pero kung matulog ka during preaching, hindi tama yun. Di ba? Alam ko prayer meeting ngayon, pero preaching pa. Amen. Tama ba hindi? Amen. Tingnan nyo hindi lahat ng sa tingin ng tao ay tama talaga ayon sa salita ng Diyos. Napakaliwanag ng Biblia. Buksan natin, Proverbs 14. Kaya nga, know what is right. Before you do a thing, know first, tama kaya ito? Amen? Amen. Kaya nga si Daniel no? He stood up for what is right. Sabi niya, alam ko kung ano ang tama. Hindi pwede na dudungisan ko ang katawan ko ng alak na iniinom ng hari. Hindi pwedeng dungisan ko ng mga puro karne. Humba, litson. Kasi alam niya na makakasama yun sa kanyang katawan. No? Amen. Proverbs 14:12. Parang hindi na kayo sanay na sa akin, hindi na kayo nag-i-amen. Ha? Okay, so verse number 12. Basa. Okay. Handa. Basa. Sabi ni Solomon, there is a way which seemeth right. May daan na sa tingin ng tao tama. Parang dulo pa lang yan ay ano? Ha? Kamatayan. Tingnan nyo, simple lang. Diba? Mga taong nag-iinom. Kala nila tama yan eh. Pero anong dulo niyan? Ha? Gulo. Right. Worse ng gulo, kamatayan. Yung iba, akala nila, tama. O, tama na ito. Kumikita naman ako ng pera. Saka anong pakialam nila kung paano ko gastusin ang pera ko? Kaya bibili ako ng gusto ko. Kaya bibili ng mga sigarilyo, mga vape. O di ba? Kasi akala nila tama. Right. Pero anong dulo? Magsisisi ka. Correct. Hanggang sa hindi ka na makakahinga. Tama hindi? Tama. Yan, ang tingin kasi nila, tama. Kaya yung mga tao, ayaw nilang makinig ng tama kasi matatamaan sila eh. Right. No? Amen. And they don't like people who will tell them the truth. Ano, ayaw ko dyan, kainis yan. Lagi na lang, di ba? Pasalamat tayo na mayroong nagtatama sa atin. Amen. Mula sa salita ng Diyos. O 16:25, Proverbs pa rin. Proverbs. Okay, ready? Ready? Basa! There is a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Ano? There is a way. Alam niyo, dalawang beses na, di ba? Same verse. Same words. Sabi sa hermeneutics, ang isang talata na paulit-ulit, take note of that verse. It is very important. Right. There is a way which seemeth right unto a man, but the end of the way are the ways of death. Tapos tingnan nyo to, gaano kahalaga na merong nagtatama sa atin? Amen. Alam niyo ba sa Book of Judges, doon nagka-problema. Nung nawala na yung mga hukom, yung ginagawa ng tao, kung ano yung sa tingin nila ay tama, yun ang ginagawa nila. Yan ay delikado. Yung bang sa lahat ng tingin mo tama, okay ito, lahat na nakikita mo okay, tapos gagawin mo, yun ay napakadelikado.
Right. Kasi ikapapahamak mo talaga yan. Tama itong sumagot ako. Kaya sasagot-sagot ka na sa mami mo, sa daddy mo. Kasi sa tingin mo tama. Tama itong magbisyo ako. Tama itong magbarkada ako. Pag sa tingin mo lahat, tama yan. O may tama ka na talaga. Correct. Si Daniel, he stood up for what is right. Amen. Talagang nakipag-usap siya kay Mirza. Sabi niya, Sir, subukan mo kami, sir. 10 days lang, sir. Amen. Yung ibibigay niyo sa amin, sir, di namin kakainin yan. Di namin kakainin. Tubig lang kami, sir. Gulay. Sabi ni Mirza, paano yan? Baka makikita ng mag-iba itsura niyo. Basta, sir, 10 days lang. Pero habang sa loob ng after 10 days, sabi ng Biblia, they look fairer and fatter. Di ba? Mas maganda pa sila ang itsura nila kaysa sa mga binigyan ng karne, alak. Nakuha niyo? Amen. Bakit? Kasi alam kasi ni Daniel kung ano yung makakabuti sa kanya. Alam niya kung anong tama. Kaya nga, ano bang pinaninindigan mo? Kung hindi mo alam kung anong paninindigan mo. Kaya nga, know what is right. Amen? Amen. Know what is right. Pangalawa, keep what is right. Alamin mo yung kung anong tama. Pangalawa, keep it. Amen. Ano ibig sabihin ng keep? Ba, if you love me, keep my commandments. Ibig sabihin, dalawa yan eh. Pahalagahan mo at sundin mo. Amen. Pag tama yan, pahalagahan mo. Kung yung katotohanan na yan ay utos, sundin mo. Amen. Kaya napaka-importante na merong nagtatama sa atin. Tingnan nyo, Judges. Ito yung problema na, after the death of Samson, kasi siya yung last judge ng Israel eh. Pagkatapos ng mamatay, wala nang hukom, wala nang judge. Wala nang nagja-judge sa Israel. So dito lumabas yung matinding problema. Bakit? Lahat ng mga nakikita ng mga tao na sa tingin nila tama, ginagawa nila. Yan ang delikado, ha? Ay matitingnan mo, yung people, ha? Akala nila tama yung mag-absent sa church. Yung akala nyo tama, pero hindi tama yan. Right. Yung sa tingin mo tama, wala naman si pastor. Bakit? Magsisimba ba tayo dahil kay pastor? Nakuha nyo? Amen. Kahit wala na yung pastor dito, basta may araw, oras ng pananambahan, sasamba tayo. Right. Kasi salita naman ng Diyos ang Baba. Huwag kayong aakit. Kunin niyo siya. Judges 17 verse 6. Tingnan niyo to. Verse 6. Tingnan niyo In those days, there was no king in Israel. No king, no judge. So ano nangyari? But every man did that which was right in his own eyes. So bawat tao ay gagawin na lang nila kung ano yung tama sa kanilang paningin. Hindi lahat ng sa tingin mo ay tama. Uy, may pera. Kaya yung iba kinukuha kasi akala nila tama ang kunin yung pera ng hindi sa kanila. Right. Tama ba hindi? Amen. Kaya napakahalaga na mayroong nagtuturo. Uy, ito yung tama. Right. Amen. Ha? Buti na lang, mayroong Daniel, Amen. He stood up. Then nadama itong tatlo. Kasi si Daniel, napakagandang leader ni Daniel. Bakit? Hindi siya selfish na leader. Laging niyang tinitingnan yung mga kasamahan niya. Kaya nung siya ay na-promote, anong sabi ng Biblia? Na-promote din yung tatlo. Right. When God blessed Daniel, hindi siya pumayag na siya lang. Pati tatlong kaibigan niya. Dapat ganyan tayo, hindi tayo selfish ba? Amen. When God blesses you, hindi para sa sarili lang. Right. Think about others. Amen.
Tingnan nyo, no? Daniel, tingnan nyo. So, Daniel chapter 3. Verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? In the province of Babylon. Bakit na-promote sila? Dahil din sa kay Daniel. Amen? Kasi itong tatlo, tinuruan ni Daniel na, oy, mga pre, ayuhan natin kung ano yung tama. Ang gandang ganyan, ano? Sipin mo, di ba sa kwento? Ano sa kwento? Sa Daniel chapter 3, ang sino man ang makarinig ng mga tunog ng mga instrumento. Kasi dito na yung time na pinatayo ni Nebuchadnezzar yung kanyang napakalaking tributo. Ang sino mang luluhod kapag narinig. Kapag narinig, luluhod. Pero itong tatlo, hindi lumuhod. Bakit? Kasi naturuan eh. Naturuan kung ano yung tama, na ang sinasamba, ang niluluhuran, yung totoong Diyos lang. Parang bukas pala sana ito, pero wag muna yan. Ha? Liting ko ha. Why King Nebuchadnezzar found them 10 times better? Simple lang. Because they stood up for what is right. Pinanindigan nila kung anong tama. Kaya, ano pinanindigan mo? Ha? Know the truth. Know what is right first. Alamin mo muna kung ano yung tama. Then, keep it. Amen? Kaya napaka-importante na may nagtuturo. Hindi lahat ng sa tingin natin tama ay tama. Amen ba? Bago ka gumawa ng isang bagay, tama kaya ito. Lagi may tanong ba? Tama kaya ito gagawin ko? Amen? Tama kaya ito? May nagpipreach. Diba? Tingin nyo tama? Kami ni Sander. Parang buntot, si makinig ba ako? Ulitin ko, hindi lahat ng sa tingin natin ay tama. Nalala ko. Tingin ka dito. Nung ako'y nasa Bible school, nasa Project 8, meron kami lagi doon, prayer breakfast every Friday. Every Friday meron kami prayer breakfast. Tapos, kakain siyempre. Kakain kami. Pagkatapos kumain, magkakantahan. Ako yung gitarista eh. Diba? Ako maglilid. Pakanta ka! Kasi pagkatapos yan, magsishare na si Pastor Arias. So, dahil ako yung gitarista, sa akin yung gitara. Hoy! Sa akin yung gitara. Pagkatapos, magkukot na si Pastor ng verse, magsishare na siya. Pero alam niyo ba, habang siya ay nagsasalita, ako hawak ko yung gitara, ganyan-ganyan ako. Pero siyempre, hindi malakas. Nagsasalita yung pastor ko. Ako naman. Kaya may sabi niya sa akin, tigil mo yan. Paano ka nakapokus na ng the front of tigil mo yan. Hindi ko na sasabihin ko ano yung kasunod. Tigil mo. Sa salita ako, nakatingin ka nga sa akin, pero yung kamay mo, siyempre ang utak ko nandun din, hati ba? Tama. Sabi ko mula noon, at nagsalita yung pastor ko, gitara, nakalagay, mata, nakatingin. Mula noon. Kasi tama nga naman. Paano ako makapokus sa pakikinig Di ba? Tapos minsan matutugtog pa yung Ring, ting, 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 ting,
Faithful love. Sabi sa akin, tigil mo yan. Hindi ako nagalit sa kanya eh. Bakit? Diba open rebuke is better than secret love? Gusto ng pastor ko na focus ako sa sinasabi niya. Amen. Diba? Kaya yung akala ko noon na tama, hindi pala tama. Amen. Kaya mas maganda na merong nagtatama sa atin. Amen. Tama po. Pwede ba yung magpipreach si pastor? Tapos, ano, nagpipreach, wala naman pinabubuklat. Diba? Pag sinabing, open your Bible, hindi nabubuklat, pero nagsasalita ng pastor. Doon lang pala nagdi-devotion. O nakita nyo? Akala mo tama, pero hindi pala tama. Hindi pala tama mag-devotion. Hindi ko sinasabing mali mag-devotion. Pero ilagay natin sa tama. Tama ba? Kaya nga, know what is right and then keep what is right. Amen. Pinanindigan ni Daniel kung ano yung tama. Ang kagandahan yung tatlo, they follow Daniel. Amen! Amen. Tama hindi? Tama. Kaya kung ano yung tama. Kaya itong 10 days prayer meeting natin. Ayusin din natin yung ating countenance. Amen? Amen. Sabi ko sa anak ko kanina, anong suotin mo ba? Ang babae niya, naka-ano lang. Sabi, hindi! Anak, prayer meeting natin to. Makikipag-usap tayo sa... Tama ba? We will talk to the most important person, our God. Kailangan maayusin ang ating countenance. Amen? Amen. Huwag naman tayo pupunta sa church na para lang tayong buti pa yung mapuntang Bagyo, nakaporma. Pagdating sa church, ayusin nyo mga forma nyo Amen. Amen. Bukas, gusto ko maayos forma. Amen. Saan kaya sila galing? Saan kaya pupunta yan? Pero pag mga ganyan pormahan, ano yan? Manggagago lang siguro yung mga yan. Nawa nyo? Hindi na masaya. Amen. Hindi na masaya Daniel. Sander Amen? Amen. Yan lang yung first point. They stood up for what is right. Alam kasi ni Daniel kung ano yung tama. Alam niya hindi tama ang mag-inom at magpulutan. Karne, saka alak. Alam niya hindi tama to. Alam niya na ang tama, gulay at tubig lang. Amen. Amen? Amen. Kaya ang resulta, 10 times better. Pagdating sa kanilang brain, sa utak, 10 times better sa mga astrologers. Di ba? Mas magaling pa sila eh. Bakit? The Lord gave them knowledge and wisdom and understanding. Kaya iba talaga yung iba yung nasa Panginoon. Kaya ito 10 gabi tayong mananalangin. Tuloy-tuloy. Amen. Meron talagang magandang mangyayari. Okay? So yan muna yung first point ngayon They were 10 times better than others. Bakit? They stood up for what is right. They stood up. Panindigan nila kung yung tama. Amen? Amen. Ulitin ko, tama yan kung yan ay tama ayon sa Biblia. Kahit sa tingin mo yan ay tama, pero hindi tama ayon sa Biblia, hindi talaga tama yan. Ang gagawin lang natin kung ano yung tama. Amen? Amen. Tama bang manalangin? Amen. Tama ba? Is it right to pray? Talaga? Naniwala ba kayo dyan? Amen. So magpipray tayo Talagang hingin natin sa Panginoon mga dapat natin hingin. Let's pray for our building, church building. Amen? Pero siyempre bago yan, yung ating anniversary muna. Pray natin mga bisita. Sunday morning, bisita. Sunday afternoon, atin.
celebration natin. Amen ba? Amen. So enjoy natin yan. Enjoy natin yan. Kasi anniversary natin yan eh. Anniversary is what? Ano nga yung anniversary? Day of anong kaon? Letter C, number 1, kaon. Kaon yan. Day of celebration. Day of commemoration. Pag-ala-ala. Di ba? Marami na tayong anniversary na grabe ang pagkilos ng Diyos. Ano pa? Anniversary sa day of commendation. Pagpupuri sa Diyos. No? Amen ba? Amen. Sige, tayo mag-pray. Lord, salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita. Aming nabasa. Lord, salamat sa buhay ni Daniel, Panginoon. He stood up for what is right. And Lord, tulungan niyo po kami na alamin kung ano talaga yung tama. At salamat sa inyong salita, Lord, dahil ito yung pinakabasihan kung ano yung tama. Lord, bless us tonight as we come to the throne of your grace through prayers. God, Holy Spirit, please help us. God, please forgive us from all of our sins and shortcomings that we have committed against you. Thank you, Lord, so much. Bless us tonight. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Amen. Okay, ulitin ko ang ating panalangin, anniversary. Okay? Let's pray for anniversary, yung victory. Okay? Lahat, basta lahat. Pag-pray din natin, Pastor Leslie Canlas, na-travel siya ngayong Friday. Let's pray for his physical strength. Meron magdadrive siya, sama sila El, at dalawang pastor na naiwan pa doon. Mamaya pa tayo mag-pray. Si Pastor Arnel sa Pastor Joseph. Si Pastor Arnel yan magdadrive. Tapos sa Sunday, wala Pastor Jerry Charito. Anniversary din nila. Pastor Ruiz and family will come. We preach doon, pati sa conference. Amen? Pag-pray natin. Okay? Tapos, sa atin din, sa Wednesday, meron tayo ditong service pa rin with Pastor Ruiz. So please, pag-pray natin yan. Okay? Then let's pray for ourselves also. Pag-pray ka, Lord, tulungan niyo po ako na makumpleto ko tong 10 days prayer meeting. Amen ba? Amen. You have to ask it. Kasi sabi mo, tama eh. Tama bang mag-pray? Amen. Hingin natin sa Lord, help me na makumpleto ko to. Huwag mong sabihin na, kukumpletohin ko to, Panginoon, kasi meron akong hingin. Hindi. Lord, help me to complete this because I love you. Yun ang pinakamaganda. Mahal kasi kita eh. Tama ba? Okay, so kumpletohin natin. Ano pa ba? Yung mga prayer. Sino may prayer request? Yung gusto mong ipag-pray ng lahat. Yung mga prayer request natin, nandun na, di ba? Yung mga pastor. Tama ba? Sino? Yung commitment para sa mga pastors, meron na nagpadala sa akin 5,000. Meron pang 2,000. No? Si Big Me sa... Yung iba nag-pledge pa. Si Brother Joseph pala, nagpadala na ng 3K. So may 10,000 na. No? Brother Joseph, 3K. Si Jerry, 5K. Si Big Me, 2K. Yan, 10,000. Tapos yung the rest na gano'n pa nag-commit. Si Marvin, magkano ba yung kay Marvin? 3,000. Si Mark, 2,000. So, yun na ipang ano natin sa mga pastor. Okay? Amen ba? Amen. Tapos, ano pa ba? Wala na. Sige. So, simula bukas, lahat ng mga boys, ano tayo, mag-ayos tayo ng suot, ha? Amen. Amen? Ha? Mga mahabang buhok, magpagupit, ha? 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 Nurat ng mga mata ng mga to. Pagupit. Okay?
Ayos ba? Yes. Okay, sige. Yun lang. Pray for one another. Tayo po'y manalangin na. Lahat ng mga boys dito. Sige po, akin na. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.